vlog. This is me, your Nix Film. And our vlog for today is all about sa mga nakakatakot na experience namin. This vlog will be taken before the Chinese Ghost Month, which is we will 14. So what is Ghost Month before we start? Ang buwan ng mga multo sa taon na to is, yun nga, magsisimula sa August 16 at magtatapos sa September 14. Naniniwala ang mga Chinese na sa buwang ito ay, ang mga espiritu ay malayang gumagala. Paniniwala ng mga Chinese na sa araw ng buwan na Ghost Month ay magsisimula na rin magbukas ang pinto ng impyerno. At doon magbubukas ang pinto na to at doon malayang gumagala ang mga masasamang espiritu sa mundo ng nabubuhay. So ano nga ba ang mga dapat nating iwasan tuwing Chinese Ghost Month? First is, huwag pulutin ang makikitang pera sa daan. Second is, huwag magsisimula ng business. Third is, huwag muna lumipat ng bahay. And then the last one is, huwag muna magpakasal. Pinaniniwalaan na kapag ginawa mo ito sa buwan ng Ghost Month ay magkakaroon ka ng bad luck. So this vlog will be more horror story. So kapag hindi mo gusto yung vlog na to, you can skip. And if you want that horror story, you can watch it till the end. So ito na ang mga video ng mga Ka-Galaxy Squad. So let's jump to the video. Experience ko ay nung gabi, di ko nasasabihin kung ano yung date. Gabi na kasi noon, nakalimutan ko na rin. Naisipan ko magpuyat. And yun, mag-aalauna na. Then may kumatok sa bahay. Di ko alam kung sino yun, pero di ko sure kung tao o kung sino man o elemento kung sino guys. Pero yun, yun yung experience ko na nakakatakot na hindi ko maipapaliwanag kung ano ba talaga yun. Sa tingin ko, hindi lang ako naka-experience, pero ito hindi ko makakalimutan. Kasi, nag-cellphone ako noon, gabi na rin. Then, may nauso kasi ditong nananaga. So, ayun, natatakot ako. Then, nung gabi na din kasi yun. Then, yun, may tumatawag sa akin. Una, mahina muna. Pangalawa, medyo lumakas na yun. Tapos yung huli, malakas na talaga. So, tumakbo na ako. Nula ko pa nga yung kapatid ko. Dahil alam mo kung iwanan niya ako. Yung experience ko, guys. Parang na experience ko is yung pag nagigising ako sa gabi, mga alas 3 gano'n. Kasi may napanood ako na sa TikTok, pag daw, alas 3 nagigising or alauna or what, may nakatitig doon na demonic o ano guys. Pero, multo ba yun o kung sino-sino guys. Pero ayun talaga yung nakakatakot. Bye-bye. Yung nakita ko yung multo sa bathtub. Tapos, sobrang talaga nakakatakot siya yung kamay niya nakaganon sa bathtub. Nandun kami sa tita namin. Nakakatakot talaga siya guys. Kaya ako pupunta doon. Yung binabato ako ng multo doon sa may lutuan ng tita namin. Binabato talaga as in. Ako lang kasi gising nun, tsaka sila ate tulog pa, tsaka yung kasama ko sa bahay. Kumuha ako ng kape, tas lagi binato ako ng multo doon sa may rep ng may bata daw kasi doon. Binato niya ako ng tubig, natamaan ako sa ulo. So yun, hindi ko makakalimutan. Yung nagpunta ako sa likod namin tapos madaling araw ng alas 3, tapos nagising ako. Tapos sabi ko sa lola ko, iihi lang ako. Pero nung umiiyak ako, nauntog ako, parang may lumalapit sa akin na hindi ko alam kung ano yun. Pero basta inuntog niya yung ulo ko, tapos ayun, yun yung nakakatakot. First na hindi ko malilimutan experience is yung mga nararamdaman ko and naamoy. Every time na may mamamatay kaming kamag-anak, lagi ako nakakaamoy ng sampagita.
And hindi ko alam kung bakit. Pero kapag nakaamoy ako ng sampagita, matik may namatay sa pamilya namin. And yun siguro yung pinakamatinding experience na hindi ko malilimutan. Last is yung may mga, siguro hindi pa naman to yung worst. And hindi ko na lang siya pinapansin. Kasi parang feeling ko, pag mas lalo kong pinansin, mas lalo silang magpaparamdam sa akin. Yung feeling na kapag laging mag-isa ka sa bahay is parang laging may nakatingin sa'yo, and alam mo yung every time na kapag nakatingin ka sa isang sulok ng bahay nyo, may makikita ka na parang anino lang naman yung nakikita ko. So yun siguro yung experience na hindi malilimutan. Siguro yung araw na nakakita ko ng anino ng bata na akala ko is pinsan ko. Elementary pa lang ako nung siguro grade 5 or 6 nung nakatira pa ako sa lola ko. And nakwento ko na din to sa isang vlog ko, which is yung horror story ata yung pamagandang, basta eto yun. And ang story ko doon is parang yung bata is parang nasa likod siya ng lababo ng lola ko. And tanghali nun, at di ko din ma-explain kung bakit siya nagpakita nung araw niyon. Pero ang sabi ng lola ko, dapat hindi ko siya pinansin or dapat hindi ko siya sinundan nung araw na yun dahil possible na mawala ako nung araw na yun. Pero thanks God, hindi naman ako napahamak nung araw na yun. So yun. Pinakamatinding paranormal experience ko is yung siguro every time na nananaginip ako. Like, ang tawag ata doon is sleep paralysis. Yung magigising ka na lang bigla tapos hindi mo maigalaw yung buong katawan mo. And that's the paranormal experience siguro na hindi ko marilimutan or yung pinaka-worst siguro na na-experience ko. Yun. Nakakita po ako ng multo sa likod namin. Tapos may kumakalapagpagpuli sa milena. Dito ko na tinatapos ang aming vlog and sana may mga napulot kayong story dito. And guys, wala namang masama kung maniniwala kayo sa Ghost Month. And sa mga nangangamba kung totoo ba o hindi. And siguro mas mabuting sundin na lang natin yung mga hindi dapat gawin sa buwan ng Ghost Month. I hope you like this video, so don't forget to like, subscribe, Then, hit the notification bell for more updates and more upcoming videos. So we are Galaxy Squad!